pala. Kinikilig ako. When you kiss me, naiibang takbo ng mundo ko. Happy Monday, ka-vibes! Hello and welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig. Kathy G. And of course, all the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama. Kamusta ka ba? Balanse ba ang pamumuhay mo, ka-vibes? Ikaw ba'y maraming ganap sa buhay? Ang dami mo ba pinagkakaabalahan? Busy ka sa ganito, busy ka sa ganyan. Paano i-balance? Sabi nung iba, Kathy, alam mo yun na parang kuminsan, 'di ba? Nahihirapan tayo na i-balance or i-manage yung ating oras. Dahil kung minsan kailangan kang gawin ito, meron namang pagkakataon na kailangan ito ang bigyan mo ng pansin. So, papaano nga ba magkaroon ng balanseng pamumuhay? 'Di ba? Talaga namang kailangan matinding pag-iisip, matinding concentration at pagmamanage ng oras para mas maging maganda ang takbo ng life. Ayan. Oo, 'di ba? Kasi kapag hindi balanse yung pamumuhay mo, kuminsan kahit sa 'di ba? Kahit sa pagda-diet natin, kahit sa pang-araw-araw nating kinakain, 'di ba? Kapag hindi balanse yung pamumuhay, kapag ikaw ay medyo lahat ng ginagawa mo, kinakain mo, puro na lang hindi masusustansya, 'di ba? Paano ka nga magkakaroon ng balanseng pamumuhay, no? Paano ka magkakaroon ng healthy lifestyle? So very important, ka-vibes, na alam mo 'yun, tama ang lahat, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na magpaka-perfect, magpaka-perpekto dahil nobody's perfect naman talaga. Hindi naman natin kahit gusto nating maging perpekto ang buhay natin, hindi. Dahil hindi rin magiging masaya kapag wala tayong mga, alam mo 'yon, yung mga lubak na mga pinagdadaanan sa buhay. So, tamang pagbalanse lang. Pagbalanse sa oras sa asawa, balanse sa oras sa boyfriend, girlfriend, pagbalanse sa iyong trabaho, pagbalanse sa mga anak, pagbalanse sa iyong mga magulang, ganyan, 'di ba? Kapag yan ay tama mong nagawa lahat, wala kang magiging problema. Nako, ka-vibes, ikaw ba'y may balancing pamumuhay? Kamusta ka naman? Or ubos na yung oras mo? Yung pagkagising mo pa lang sa umaga, Kati G, eto na yung ginagawa ko. Hanggang pag-uwi ko ng bahay, ganito pa rin yung ginagawa ko. Nagiging routinary na. Wala nang bago. Nako, ka-vibes. Kapag ganyan, nako, 'di ba? Kung minsan doon tayo umaabot na nagkakaroon tayo ng parang hindi na nagiging healthy, hindi na nagiging productive ang buhay. So, ngayon dapat panahon na para ayusin ang buhay. Naku, katapusan na po, June 30 na, ka-vibes. Papasok na po ang buwan ng Hulyo. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang araw mo? Kamusta naman ang weekend mo? Ayan, may hangover ka ba from June? Naging maganda ba ang Hunyo sa'yo? Paano mo ba i-welcome ang buwan ng Hulyo, ka-vibes? Nako, syempre dapat puno ng positibong pananaw sa buhay. Siksik-liglig po ang ating araw ngayon. Ngayong Lunes, kaya samahan mo ko, ka-vibes, ha? Walang BBTO at syempre tumutok lang po sa ating Facebook Live. Ka-vibes, tayo po'y live na rin sa ating Facebook. Paano ba magkaroon ng balancing pamumuhay? Bisitahin niyo rin po ang aming social media account, ang aming FB, YouTube, IG, and TikTok. And ka-vibes, tayo po'y sabayang napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Kapit lang, ka-vibes. At syempre, abangan niyo po ang ating letter for today na babasahin ko maya-maya lang po. Ang lahat ng yan dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love out of nothing at all. Air Supply, ka-vibes. Kamusta ka naman dyan? Kamusta po ang inyong pananghalian? Kamusta naman sa mga ka-vibes po natin ngayon, na mga nasa lansangan o yung mga nasa karinderya o nasa mga kantina sa restaurant na kumakain po sa mga oras na ito? Aba, mga naghahabol na dahil malapit na mag-alauna, ka-vibes? Oo. Ayan, ako po dahil ngayon po ay araw po ng Lunes. Uy, magandang pasok ng Lunes ngayon dahil Monday payday. O, katapusan, 'di ba? Ito kasi yung maganda, sabi nga nila, kapag Monday, dapat positibo ang pananaw mo para the whole week okay ka, happy ka, 'di ba? Oo, simulan mo ang magandang aura ng Lunes. Katulad ngayon, sigurado magandang aura ng karamihan. Tapos syempre
sweldo day eh. Oo, wag nyo lang ubos biyaya ka-vibes O, magandang balita dahil tomorrow din or mamaya midnight magkakaroon din po ng rollback. Aba, di ba? Kung pinutak di tayo ng sunod-sunod na price hike ng mga nakaraang linggo, eto naman po, may pambawi naman kahit papano. Sabi nga natin, kahit maliit man po yan, still may pangbawi. Oo, piso rin yun 1 peso and 30 mostly ang ibababa po, iro-rollback sa presyo ng petrolyo. So, ngiti naman dyan, ka-vibes nating driver. Oo, sa mga ka-vibes po natin na lagi na lang nai-stress dahil nga po sa tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng mga gasolina, pagkain, kahit yung mga sa eskwelahan. Ako, paano nga ba kung hindi sapat ang sweldo mo? Tapos kailangan mo pang ganito ang gawin mo, meron ka pa mga inuupahan. Paano ba magkaroon ng balanseng pamumuhay, Kati G? Kung ganito ang mangyayari, hindi magiging balanse buhay ko, kailangan ko magtrabaho doble, triple kayod para lang masustain ko yung mga pangangailangan ko. Paano ko pa yun mabibigay na balanse? Minsan nga hindi na ako kumakain, Kati G. Hindi ko na mabigay na balanse yung aking lifestyle. Oy, nako, hindi po pwede Dapat eat on time pa rin. Kung hindi ka man kakain ng rice, ka-vibes, make sure may laman pa rin ang iyong sikmura para ikaw ay hindi magkasakit. Diba? Napakahirap nung tinututukan na lang natin, puro trabaho, nakakalimutan na natin yung ating sarili. Nako, ganun din naman. Doon din mapupunta yung tinatrabaho mo. Yung sinusweldo mo, pupunta lang din sa pagpapagamot. Kaya very important ka-vibes na you have a balanced lifestyle. Oo, hindi yung pinapabayaan mo na ang iyong sarili. And maulan pa rin po, nararanasan pa rin natin ang init sa umaga tapos maulan sa hapon. And according po sa Pag-asa ka-vibes, ayan, magkakaroon po, matuloy pa rin po tayo makakaranas sa pag-ulan because of the southwest monsoon. Ito po yung habagat na nagkokos po ng pag-ulan-ulan. Ayan, dito sa Metro Manila, asahan din natin ang mga pag-ulan. Kapag hindi balanse buhay mo, hindi ka balanse kumain, hindi balanse ang lahat, pwede ka pang magkasakit. So, balanced life ka-vibes. Saying hello muna sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. And syempre sa in-dive driver na nagkatid sa akin dito, kay JP De Guzman. Lakas maka-artista Hello JP De Guzman ng Ana Bustamante, South Caloocan. Thank you so much sa pagkatid sa akin and also sa kanyang wife na si Heidi De Guzman and kids. Abangan mo ang ating letter for today. Ka-vibes Ito'y tungkol sa isang balancing pamumuhay. Meron kayang balancing pamumuhay ang ating letter sender for today? Well, abangan mo po yan, tumutok lang dito syempre sa aming programang Love Me, Kathy G. Sa lahat po ng mga nanonood pa rin sa FB Live, hello po sa inyong lahat and thank you so much sa panonood. Ayan of course, William Mortel, Gloria Kimishano, JP, ayan, hello sa inyo. And also kay sino to? Ayan, sa mga nakatutok na lang ngayon sa atin sa FB Live. Thank you so much ka-vibes. At syempre, tuloy lang po ang tugtugan dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Tulid mo rin ginagawa na hindi na nagkakaroon ng balanse dahil ito na lang ang nabibigyan mo ng attention. Ito na lang ang nabibigyan mo ng focus. Ayan na. Paano ba magkaroon ng balanseng pamumuhay? Mahirap ba ka-vibes ang magkaroon ng balanseng pamumuhay? Kasi di ba kung minsan gusto nating lahat mapagbigyan natin, lahat okay, pero hindi Talagang meron at merong lumalamang, meron ito lang ang nabibigyan ng pansin or merong nakakalimutan, di ba? Yung ganon. Mahirap ba ka-vibes? Pero syempre, di ba, sabi nga nila, hindi naman magiging mahirap ang isang bagay kung ikaw ay may focus, kung talagang may gusto mong gawin na maging balanse yung buhay mo. And of course, merong someone na sumusuporta sa iyo. Ayan na. Saying hello muna sa kay Raydolf Fulgencio. Grab driver waiting ng booking, Kathy G, habang nagla-lunch. Oy, late na Ayan, kanina to. Ayan, tapos ka na ba mag-lunch? Meron na bang nag-book sa iyo, Raydolf Fulgencio? Ayan, shout out sa Biyaherong Gala. Yung mga biyaherong gala na mahilig gumala, okay lang yan. Kasama yan sa pagbalanse ng pamumuhay Yung paggala, 'di ba? Sabi nga nila, life is short, Kathy G. Kailangan nating mag-enjoy sa buhay. Yung mga paggala-gala na yan, paminsan-minsan pwede nating gawin yan. O yung mga biyaherong gala, okay lang yan. Basta may panggala. Oo, 'di ba? Hindi yung gagala ka tapos wala ka naman, nga kaiyak ka din in the end. Ako, wag naman ganon, 'di ba? Oo, hello also to you, Sadie Del Moral Aquino. Na-miss ko ang voice mo, Kathy G.
Nako, abangan niyo po ang ating letter na for today. Nababasahin ko na po in just a short while after this beautiful song from Jim Brickman. Sabi nga 'di ba? Sabi ko nga maganda magkaroon ng balansing pamumuhay kapag meron ding someone beside you. Yung sasabihin sa iyo na, "Don't worry, my love is here." Abangan niyo na po ang ating letter for today from Marisa after this song from Jim Brickman. Dito lang yan sa your favorite music radio. Kabay. Better. This love letter is from Marisa. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo lalo na sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa. Actually, Kathy, isang kaibigan ko ang madalas makinig tuwing tanghali sa inyong programa. Kasama ko siya na nagtitinda dito sa palengke, kaya nang mapakinggan ko ang Love Me Kathy G, ay nahikayat ako na ibahagi rin ang aking kwento. Ako po si Marisa mula Malabon, dito ako isinilang, dito ako lumaki at dito rin nabuo ang kwento ng buhay ko. Sana ay maging inspirasyon sa iba na hindi lang sa paghahanap buhay umiikot ang ating buhay. Nagmula ako, Kathy, sa isang mahirap na pamilya. Dahil salat sa yaman, bata pa lamang ay natuto na akong magbanat ng buto. Kailangan magbenta ng mga candy, kakanin at marami pang iba sa loob ng classroom para may pambaon. Pinilit ko makapagtapos ng high school. Iginapang namin ang pamilya ko ito, Kathy. Namasukan ako sa tindahan bilang tindera habang nag-aaral. Working student, ika nga. Dahil hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko sa kolehiyo, ay ipinagpatuloy ko ang pamamasukan sa tindahan sa palengke. Tumanggap din ako ng pag-aalaga ng mga bata pag day off ko para may pandagdag sa kita. Sa pagbabantay ko sa tindahan, doon ko nakilala si Greg. Ako ay nasa 3rd year pa lamang sa mataas na paaralan ng Malabon noon. Oo, Kathy, high school sweetheart ko si Greg. Feeling ko kailangan ko ng masasandalan sa buhay kaya lumalove life na ako ng maaga. Dahil nagmula rin sa mahirap na pamilya si Greg, hindi na rin siya nakatungtong ng kolehiyo. Pagkatapos ng high school, pumasok na bilang trabahador sa isang construction company si Greg. Kaya naman ang ending naming dalawa, construction worker si Greg at ako naman ay tindera sa palengke. Pinilit naming bumukod sa aming mga pamilya upang sa ganon ay hindi na kami makadagdag pa sa kanilang mga obligasyon. Nagsama kami ni Greg, Kathy, sa isang maliit na paupahan kahit na mahirap. Inisip namin na mas makakadiskarte kami ng husto pag nagsarili kami. Hindi nagtagal, Kathy, nabiyayaan kami ng 2 anak na babae at 1 lalaki. Habang lumalaki ang aming pamilya, Kathy, lalo rin humihirap para sa aming mag-asawa ang pasanin sa buhay. Lumalaki ang gastusin sa buhay or sa bahay, kasabay ng paglaki ng aming mga anak. Ayaw naming mag-asawa na matulad sa amin ang aming mga anak na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pangarap namin, Kathy, na mabigyan sila ng maayos na buhay at mapatapos sila sa kanilang pag-aaral. Edukasyon lang ang maipapamana namin sa kanila, ang regalo sa buhay na hindi makukuha ng iba. Dinoble namin ni Greg ang pagkayod, Kathy. Kaya naman para hindi kami magkulang sa pangtusto sa aming pamilya, kayod kalabaw kami ni Greg. 2:00 pa lamang na madaling araw ay umaangkas na ako sa aming tricycle para pumunta sa bagsakan ng mga isda para mamili. Pag-uwi ng bahay ay lulutuin na ang mga pinamili namin, tilapia, relleno at sinaing na isda, ang aking paninda sa palengke.
Matatapos ako ng pagluluto ng 11:00 ng umaga at pagkatapos naman ay mga gawaing bahay naman ang aking aatupagin, Kathy. Araw-araw, Kathy, ay ganyan ang aming routine pagkatapos ng duty ni Greg sa construction. Magpapahinga lang saglit, kayod na hulit. Halos araw-araw ay 4 na oras lang ang tulog naming mag-asawa kapag kasi tinanghali na kami ng daungan ay wala na akong mapipiling isda. Kathy, sa awa ng Diyos, hindi naman ako nabigo. Proud ako na ipagmalaki sa inyo na ang mga anak namin ay masisipag sa mga gawaing bahay. Masipag din sa pag-aaral. Honor student silang 3. Higit sa lahat ay nakakuha sila ng scholarship sa kanilang pinapasukang paaralan. Dahil sa doble-dobling pagkayod namin, Kathy, mabilis akong nakaipon. Dahil hindi naman magasto sa mga anak namin at wala rin kaming luho at bisyo, kaya na-manage ko ng maayos ang mga kinikita namin. Dahil sa pagsusumikap at pag-iipon namin, Kathy, nakabili kami ng maliit na lupa. May kamahalan na rin kasi ang inuupahan namin kaya sa halip na masayang lang ang ibinabayad namin sa renta, ay talagang pinilit naming bumili ng lupa. Dahil construction worker ang asawa ko, Kathy, agad naman niyang nasimulan tayuan ng bahay ang aming lupa. Tuwing wala silang pasok sa construction site ay niyayaya niya ang mga kasamahan niya na magbayanihan para magawa ang aming bahay. Hindi dinediretso bago natapos ang aming bahay, Kathy. Pakonti-konti pag may ipon, gawa, pag naubos, hinto na ulit. Ayaw rin naman naming mabigla sa gastusin dahil may mga anak kami na nag-aaral pa. Sa ngayon, at tapos na ang aming munting bahay, ang aming tahanan. Kasi hindi namin namamalaya na sobrang abala naming mag-asawa sa pagkayod para kumita ng pera. Halos hindi na rin pala namin natututukan ang aming mga anak. Mabuti na lang at mga responsible silang mga bata. Nakalimutan na naming balansihin ang paghahanap buhay at pagpapalaki sa mga bata. Hindi lang yan, Kathy. Hindi nagsisimula na rin kaming makaramdam ng mga sakit-sakit. May mga araw na hindi ako halos makatayo dahil sa pagod. Ang asawa ko naman madalas ay nananakit na ang kanyang katawan. Kahit hirap kami, ay pinipilit pa rin namin bumangon. Nangihinayang kami sa aming kikitain kung hindi kami magtatrabaho kahit sa isang araw. Pero naiisip ko rin naman kung masyado naming aabusuhin ang aming mga katawan, baka lang lalo kaming hindi makapaghanap buhay. Gusto pa naming ma-enjoy ang buhay na pinaghirapan namin. Gusto pa namin makita makapagtapos ng pag-aaral ang 3 naming mga anak. Kathy, inilahad ko ito para kapulutan ng aral ng mga nakikinig at para humingi na rin ng payo. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless your program. Lubos na nagpapasalamat, Marisa. Hinga ng rest dito sa mag-asawa na sina Marisa at ang kanyang asawa. You needed me. You needed me. Kailangan nyo na ng pahinga. Kailangan nyo naman magpahinga. 'Di ba? Hindi yung puro kayod na lang ng kayod ang inyong ginagawa. Tama, nakakalimutan nyo na yun yung sarili. 'Di ba? Naging successful nga kayo sa mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, pero ano naman nangyari sa katawan nyo? Dapat balanse ang lahat. Well, ang ganda ng story kasi, 'di ba? Ito yung storya ng pagpupursige. Ito yung storya na may pangarap sa buhay. Kapag ikaw ay may perseverance na matupad ang iyong mga pangarap, mangyayari yan kung gugustuhin mo lang talaga. Hindi naging hadlang ang kahirapan sa kanilang dalawa. Hindi naging hadlang ang kahirapan dito kay Marisa at kay Greg na abutin ang kanilang pangarap. 'Di ba? Sana lahat ganun Sana lahat yung hindi porket mahirap ka, Kati G, mahirap ako, hindi ko na kaya yan talagang maghihirap ka kung hindi ka magpupursige, 'di ba?
Hindi naman na darating agad-agad sa iyo yan eh. Kailangan mo rin ng magbanat-banat ng buto. Ang hirap kasi kung minsan, 'di ba? Lagi tayo reklamo ng reklamo, hanas tayo ng hanas. Ang hirap ng buhay, ganito ganyan. Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka naman nagbabanat ng buto. Imagine ang aga-aga gumigising ng mag-asawa para lang magtrabaho at para may pang-sustain sila sa mga pangangailangan nila, lalo na at nag-aaral ang kanilang mga anak. At naging okay din dahil itong anak nila, mga honor student. Talaga naman ito yung mga bata na magandang, alam mo yun, na ang sarap pag-aralin kasi alam mong marunong tumanaw sa paghihirap ng kanilang mga magulang. Ayan. Nako, ka-vibes. Sabi nga nila basta meron kang katuwang. Nakakatuwa dahil magkatuwang itong si Greg at itong si Marisa, ka-vibes. Ano ba mapapayo nyo at masasabi sa ating letter for today? 0916-563-1777. Again, it's 0916-563-1777. Posted na rin po sa ating pong FB page, 92.3 FM Radio Manila. Yan po ang aming FB page or my FB page, DJ Cathy G. At syempre sa lahat din po ng mga nagbibigay ng kanilang reaksyon at payo sa atin pong Facebook Live. Sa mga nanonood pa rin po, Roy M. De Guzman, thank you so much. At kina Miss Altesa and Farges Real, hello po sa inyo pong sa inyong panonood. Again, ka-vibes, ano ba ang mapapayo nyo at masasabi sa ating letter for today? Sabi nga nila katulad ng ating letter sender na si Marisa, ang dami nilang pinagdaanan sa buhay. Sabi nga nila, kahit napakarami niyan, basta't ikaw ay porsigidong magtagumpay, walang imposible. Lahat ay makakaya mong gawin. Lahat ay kaya mong tawirin. Diba, ka-vibes? Payuhan po natin si Marisa. Dito lamang po sa inyong Your Favorite Music Radio, ka-vibes. Dapat lagi tayong healthy o giliw ko, dapat kapit kamay tayo para magkaroon ng balancing pamumuhay. O, diba, Ka-vibes! Ayan, 1:55 na po ang ating oras and kayo pa rin po ay nakikinig sa Love Me, Cathy G. Paano nga ba magkaroon ng balansing pamumuhay katulad ng ating letter sender na si Marisa? Sa sobrang focus nila sa pagtatrabaho, sa pagpapayaman, nakalimutan na nila na meron silang katawan na nagrereklamo na tao sila at hindi robot. Ayan, ang dapat nating aalalahanin lagi ka-vibes na minsan 'di ba nagiging abuso tayo sa mga katawan natin. Trabaho tayo ng trabaho dahil gusto nating kumita. Trabaho tayo ng trabaho, nakakalimutan na natin yung mga bagay na or reason kung bakit tayo nagtatrabaho. Sila kasi, syempre ang aga gumigising, pupunta sa palengke para magtinda, 'di ba? Napakasipag nitong mag-asawa na to na hindi ginawang hadlang ang kanilang pagiging mahirap. Bagkus, nilabanan nila ito, nagtrabaho, nagpursige, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak, na blessed dahil ang kanilang mga anak po ay lumaking responsable at matatalino, di ba? Kaya naman, Cathy G, eto ko ngayon, although yun nga, na-focus kami sa papaano namin mabubuhay ang aming pamilya, nakalimutan namin yung aming mga katawan ay humihina na rin. Tumatanda na rin kami. Ayon po sa pag-aaral, ka-vibes, sinasabi ng intrinsic motivation on drive na magtrabaho para sa kaligayahan at personal fulfillment ang dahilan kung bakit patuloy na nagtatrabaho mga taong successful kahit na meron na silang external rewards tulad ng pera o mga ari-arian. Hindi tumitigil, di ba? Yung mga mayayaman nga. Sige, patuloy na nagpapayaman. Oo, kahit na parang ang yaman-yaman na. Minsan nga, di ba nasasabi natin, ito mga to ang yaman-yaman na pero trabaho pa rin ang trabaho. I remember, JPL, sabi niya, Cathy G, kailangan maaga gumigising. Sayang ang oras. Kailangan nagtatrabaho na. Isip ka kung paano ka magiging productive, paano pa magiging mayaman. Sabi ko, sir, yaman-yaman nyo na. Ganun talaga dapat para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. O, 'di ba? Pero dapat intindihin din natin ang ating mga katawan. Sabi niya, from FB, ayan, ang mga comment po from Facebook, Miss Mayet de Guzman, first, let God be the center of our life. Then everything will be in the right places. Just trust Him. Magandang hapon, Cathy G. Thank you po, Miss Mayet. William Mortel, ang advice ko lang sa kanila na okay lang kumayod ng kumayod. Kaso wag naman nilang pabayaan yung sarili nila at kalusugan nila. Oo nga, may pera sila na malaki. Pero ang kalusugan at ang katawan ay mahalaga rin sa tao. Aanin mo naman yung pera mo, no? Kung doon mo na mapupunta yan sa wala, sa, diba, sa ospital. Ayan, sabi ni Farges Real, kahalintulad ng mundo ang buhay, kaya sa bawat galaw
may ilan na lumagakpak dahil sa hindi balanse ang landas na itinatahak. Sa madaling salita, mula tayo sa hindi pagkakapantay-pantay na estado, pero para sa akin, bagamat hindi ko nakikita ang basihan ng balanseng buhay, iisa lang ang hangarin ko. Yun kung paano harapin ang pagtagumpayan ng mga sampal ng kapalaran. Wow, lalim nun, Fire ha. Higit sa lahat, habang may hininga ka, ang mahalaga sa bawat araw, nagampanan mo ang tungkulin mo. Ayan. Lagi nating iisipin na dalawa lamang ang pagpipilian natin. Oo o hindi. Oo para sa mga positibo at may kabuluhan. Hindi para sa mga negat, mga aspetong magsasadlak sa'yo sa dusa at kawalan. Always listening here, JC Graphic Sublimation de Paro North, Caloocan, together with Ate Jelly, Clarissa, Merly, Maki, at my loves, Jemar. God bless you also. Farges Real, thank you so much. Renato C, iwas bisyo, iwas luho. Tamang pagkain sa araw-araw. Totoo naman yan. Renato C. Hello again, Roy de Guzman. Mercy Pinazo Nabor. Sa mga nanonood po sa atin sa FB Live, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Ayan. And saying hello also to Monique, Sexbam Monique Diamante. Sexbam Monique Ikban Diamante. Ayan. Get out. Ayan na. Thank you so much, Monique, for watching. And also, happy birthday to Jason Castro William. Ayan na ng PBA Tropang 5G. Happy birthday, Jason Castro. And saying hello to Gilbert Bacani. Hope you're okay na, Gilbert Bacani. Kamusta ka na? Ayan, at ingat lang sa iyong pinapasadang in-drive ka vibes. Ano po ba masasabi niyo pa sa ating letter for today? I-text lang po, 0916-563-1777. Hula na rin kayo ng ating title for today. Napakadali lang for a chance to win 500 pesos ka vibes. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan. Hello, Miss Altesa Sino Cruz. Siyempre ka-vibes dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Oh, ayan. Siyempre, sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Lalo tayo nagiging maganda sa mga mata ng tao kapag tayo ay may balancing pamumuhay. Ka-vibes, kayo po'y nakikinig pa rin sa Love Me Kathy G221 ang ating oras. And ang ating nga pong letter center na si Marisa, i-share sa atin ang kanilang paghihirap, pagpupursige, at kung papaano nila nakamit ang tagumpay ngayon. Pero syempre, hindi naman naging madali yan. Kailangan talagang focus at determinado ka sa bawat aksyon na ginagawa mo. Pero yun nga lang, sa kabila nun, medyo napag-iiwanan nila or medyo nasiset aside nila yung kanilang kalusugan na hindi rin naman dapat. Mahirap na kapag kalusugan mo naman ang nabaliwala ka-vibes. But anyways, ayan po ang ating story ngayong araw na ito. Alam nyo ba ka-vibes na ayon po sa isang survey na isinagawa ng isang job hunting site, napag-alaman na 67% ng mga manggagawa sa Pinas ay pinaprioritize ang pagkakaroon ng stable job na may magandang work-life balance. Dapat naman talaga, hindi puro work na lang. Ito ay nagpapahiwatig ng mga Filipino workers ay nais na magkaroon ng balanse sa pagitan ng kanilang professional responsibilities at personal life. Yan yung sinasabi ko ka-vibes na hindi puro trabaho lang. 'Di ba? Hindi pwedeng doon na lang natin i-focus at nakakalimutan na natin ang ating sarili. Sabi ni Engineer Tadeus Conti, panahon. Napahanga na naman ako super sa tibay ng loob at determination ng mag-asawang Marisa sa pagsusumikap at mapaunlad ng pamilya at take note sila pa rin ang magmula sa una at sure kung hanggang sa ipikit ang kanilang mga mata ng mag-asawa. Hindi inalinta ng panahon sa pagtataguyod na iangat ang kahirapan ng pamilya. Bihirang tao ang tumatangging maging mistulang laruan ang hirap ng buhay na kahit ilang libong hakbang ay sisikaping gawin matikman lamang ang kariwasaan na nung maliliit pa sila ipinagkait ng panahon. Napakalalim nito. Oo, subalit kalaban pa rin ang oras sapagkat ang katawan tulad ng mahina ay nangangailangan ng maintenance ng pahinga dahil ang hindi na kasing tatag ng ang bawat piyesang nakakabit dito need na i-overhaul o isang guni sa medisina na bago pa mahuli ang lahat ay maagapan ng sakit, may pang-agdong buhay
upang ang pinaghirapan sa mababang panahon ay malasap ang tamis ng tagumpay sa kanilang pagtanda. Napakalalim naman ito, Engineer Tadeus. Hanggang hangang-hang ako. Sana'y dumami pa mga tulad niyong may determination. God bless you too, Engineer Tadeus Conti. Sabi niya, hello, Majusi Cat EG is the place to be. Good afternoon. Kamusta po kayo para kay Marisa? Kapag talaga sinamahan mo ang gawa mo ng sipag, tiyaga at diskarte, magkakaroon ka ng magandang bunga na darating sa'yo. These are from text line po ha. Ayan, at may bahay na din. Mabuti naman na din at ang mga anak nyo ay responsible sa pag-aaral. Pero Marisa, dapat din nagpapahinga din kayo ni Greg. Sabi mo nga may nararamdaman na din kayo sa katawan. Hindi naman din kayo bata pa. Mabuti din na magpa-check up din kayo. Pero thumbs up and good job kayong ng asawa mo. Keep it up. Yun lang po. And I thank you. Ingat din. Thank you so much, Miss Maureen Aba ng Imus, Cavite. Hello po sa inyo dyan sa Imus, Cavite. And sa Janice Cunana. Kathy G, tunay nga pong walang bagay na hindi kakayanin ng mga magulang para sa kanilang anak. Payo ko po kay Ate Marisa, huwag po masyado pagurin yung sarili sa pagtatrabaho. Mauunawaan ko po na mahalaga ang kumayod para magandang kinabukasan ng anak, pero huwag naman po natin kakalimutan na alagaan din yung sarili natin. Sabi nga, health is wealth. Paano na pa sila makakapag-provide ng kanilang mga anak kung may karamdaman naman sila? Kaya payo ko po, alagaan din po ang sarili. Isa pa po, hindi lang sa material na bagay o pagpa-provide financially, maaring iparamdam ang pagmamahal sa mga anak. True. Exactly. Mahalaga rin po emotional support at quality time for the family. Yun lamang po. Well said. God bless Ate Marisa. Thank you, Janice Cunana. At sa lahat pa rin po ng mga nagbibigay ng kanilang payo at reaksyon sa ating letter for today. Thank you so much, ka-vibes. Sa mga nanonood pa rin po sa ating Facebook Live, thank you so much sa inyo pong panonood. Hello also to Nika Peregrino, watching from FB Live. Ka-vibes! And Janice Cunanan, Andrew John, and Renato C. Walang bibitiyo dahil tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Talaga namang you will go crazy kapag wala kang ginawa kung hindi puro trabaho na lang ang iisipin mo. Puro kanigahan na lang ang iisipin mo. You'll go crazy, ka-vibes, ha? Eh, dapat isipin din natin ang ating health. Isipin din natin ang ating katawan na anytime pwede tayong magkasakit. Pwedeng mawala lahat ng mga pinagpapaguran at pinagtatrabahuhan natin. Katulad ng ating letter sender na si Marisa. Ayan po na todo-todong kayod ang ginagawa nila mag-asawa at ngayon ay nararamdaman na nila ang sakit ng katawan. Naging matagumpay naman sila dahil ang hirap hindi nila hinayaang tuluyan sila maghirap pagkos lumaban sila sa hirap ng buhay at ngayon nabibigyan ng magandang buhay din ang kanilang mga anak na same din naman at payback time. Sabi ng mga anak, mag-aaral kaming maigi dahil honor student ang lahat ng ito. Ayan, ako, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng payo, reaksyon para sa atin pong sender na si Marisa. Thank you so much, ka-vibes, sa lahat po ng mga nanood sa atin sa FB Live. Maraming salamat po. Alam nyo, walang hindi mapapagtagumpayan kung may pagsusumikap at gustong maabot sa buhay. 'Di ba? Nakaka-inspire dahil hindi naging hadlang ang hirap ng buhay bagkus buong-buo nyo pong in-embrace. 'Di ba? Buong-buong in-embrace para sa kinabukasan ng inyong pamilya, lalo ng inyong mga anak. Ayan. Pero dapat alalahanin nyo rin na mag-asawa na hindi habang buhay malakas yung katawan nyo. Kasabay ng pag-aalaga nyo sa kinabukasan ng anak nyo ay dapat ang pag-aalaga rin sa inyong katawan. Masarap mabuhay, ka-vibes, ng puno ng pag-asa at pagmamahal basta't marunong din tayong balansehin ang lahat. Thank you so much for sharing your story with us, Marisa. Sa mga gusto pong mag-share na kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila and my FB page, DJ Kathy G. Again, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes at 30 na po sa buwan ng Hunyo. And tomorrow, it's another month, July na, ka-vibes. Magkarinigan po ulit tayo sa Love Me Kathy G. And syempre para pasahin at punuin ang inyong merienda ng kasiyahan, kasama ko na po ang Chef Tambalang Jai Kim, ang Oo. inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon, ang Banana Crew. Oo, talaga naman, 'di ba? Siksik-liglig ang ating
Lunes Yes. ngayon, DJ Kim. Correct. Oo. At talaga namang yung story mo ngayon. Oo, It's diba? inspiring for a Monday. Yes, of course. Na hindi dapat puro trabaho. Ikaw ba puro trabaho, ha? Isipin rin ang katawan, isipin din ang... Para ako pinagalitan bigla. Oo, hindi kasi 'di ba kapag puro ka trabaho at gusto mo nga magkakapera ka nga, pero yung pera mo na yan ay mapupunta lang din sa saan? Sa sakit. Sa sakit, sa gamot, pambayad ng 'di ba? gamot. Sa wala dahil inisip mo lang lagi ang magkapera. Hindi mo na inisip ang katawan mo ay napapagod din, 'di ba? Totoo Kaya ang naman. Lunes mo ay masaya at Masaya at puno ng aral. Yun. Para sa akin. Susunod na po ang Banana Crew. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3